Nagumpisa ang eksena at sinagot na nga ni Eugene ang telepono. At ito ay si Evelyn. Makikitang puno ng dugo ang kasuotan nito at umiiyak. Sinasabi nitong hindi niya dapat tinawagan si Eugene. Subalit agad itong sumagot at sinasabing okay lang at sabihin nito kung ano ang nangyari. At dito ay sinabi ni Evelyn na ang baryo ay inatake. Agad tinanong ni Eugene kung ano ang sitwasyon nito ngayon. Sinabi ni Evelyn na madaming namatay sa kasamahan nito habang nasa isang misyon. At ang kapten na sinubukang tulungan ang mga ito ay kumatos ngayon. Tinanong ni Eugene kung ano ba ang nangyari. At agad sumagot si Evelyn na ilang araw ang lumipas may isang grupo na tinatawag na Mercenary Alliance ang inalok silang sumali sa kanila. Subalit ang buong nayon ay tumanggi. At dito ay napaisip si Eugene sa sinabi ni 06 tungkol sa grupong ito. Sinasabi nito na hindi nito alam kung paano nalaman ng grupong ito ang tungkol sa kanila. Tumawag ito at inaalok silang sumali sa kanila. At naalala din nito ang sinabi ni 04 sa grupong ito na binantaan din sila kaya ito nagpunta sa misyon nila noon. Samantalang nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag si Evelyn na pagkatapos nilang tumanggi sa alok ng grupong ito, inatake nito ang mga mersenaryo na nasa misyon isa-isa. At nang nalaman ito ng kapten agad itong tumakbo para tumulong subalit nahulog lamang ito sa isang patibong at lubhang nasugatan. At habang tahimik si Eugene, patuloy sa pagsasalita si Evelyn, sinasabi nitong bago mawalan ng malay ang kapten. Sinasabi nitong huwag nito tawagan si Eugene. Pero hindi niya alam ang gagawin. At habang umiiyak, humihingi ito ng sorry kay Eugene. At makikita si Eugene na tahimik lamang at naalala nito ang chief ng lugar na naging ama-amahan nito noon. Sinasabing wag na itong babalik sa lugar na iyon bago ito bawian ng buhay. At agad din nitong naalala ang mga taga-nayon, mga pinagsamahan nila, habang siya ay tumigil sa lugar na iyon. At sa huli naalala nito ang captain at makikita ang seryosong mukha ni Eugene na agad sinabi kay Evelyn na pupunta ito sa kanila sa lalong madaling panahon. Lipat ang eksena at makikita si Eugene na nakasakay sa motor. At dito kinakausap nito si 06 sa telepono. Sinasabi nito na sa nangyari sa kanila noon, inimbestigahan nito ang grupo. Tinatawag itong Mercenary Alliance at sinasabi nitong pinoprotektahan nila ang karapatan ng mga mercenaries, subalit ginagawa lang nito kung ano ang gusto nila. Narinig din nito na kung sino man ang umayaw sa pagsali sa grupo ay inaatake nila ito. At kung sakali man na makaharap nila ang hindi kaalyansang grupo sa gitna ng kanilang misyon, walang awa itong pinapatay. Dagdag pa nito kamakailan lamang ay makikita ang paglakas ng grupong ito, na lahat ng organization o bansa ay inuupahan ang mga mercenaries galing sa grupong ito. At ang resulta, nagiging bahagi sila ng organisasyon at kumikita ng malaking pera. At ngayon, tinuturing silang banta ng pamahalaan. Samantalang habang tahimik si Eugene, sinabi naman ni 06 na ngayon ay tinarbaho na ni 032 ang arrangement sa airport papunta sa destinasyon nito. Sinabi din nito na ipapadala ang impormasyon at instruksyon sa telepono nito. At dito makikita si Eugene na mas lalo pang pinilisan ang pagpapatakbo ng motor nito. Lipat ang eksena sa base ng mga kalaban. Dito makikita ang bagong karakter na ginagamot ang sugat. Agad tinanong nito ang kalagayan ng mga sugatan. Agad sumagot ang isa sa grupo, 4 ang namatay sa kanila at sa mga reinforcement na pinadala. Lahat ito ay namatay. Dito ay nainis ang bagong karakter. Sa isip nito na sila dapat ang mang-aambush. At dapat naging mas madali ito kung nagawa lamang ito ng maayos. At naalala nito ang captain, sinisisi ito na kundi dahil sa kanya naging maayos na sana ang lahat. Agad tinanong ng bagong karakter ang isang bantay na kung kailan dadating ang kanilang reinforcement at agad itong sumagot na sa loob ng 2 araw. Sinabi ng bagong karakter na sa pagdating ng mga ito, agad maglunsad ng pag-atake na agad sumang-ayon ang bantay. Sa isip ng bagong karakter na kung hindi nila masasakop ang lugar na ito at sa dami ng nawala sa kanilang grupo, siguradong mananagot siya. Dagdag pa nito, kailangan nilang makuha ang lugar na ito, kahit anong mangyari bago sila tuluyang umalis. Samantalang dumating ang isang grupo, tinatanong ang bagong karakter kung pinapatawag ba sila talaga nito. Agad sumagot ang bagong karakter na pinatawag nga sila nito. Sinasabing akala ba ng mga ito ay papalampasin niya ang maling impormasyon na binigay ng mga ito. Dagdag pa nito, sa mga grupong pinadala nito bilang reinforcement ay wala itong mga kwenta. At dahil dito malaki ang nawala sa kanila, tanong pa nito, paano nila ito pananagutin? Sagot ng mga ito, ang akala nila ang natitirang tao na iyon ay walang kwenta kung wala ang tinatawag na Jin. At dito ay nagtaka ang bagong karakter sa pangalang Jin. Sumagot ang mga ito na sa loob ng ilang taon, meron isang malahalimaw na mercenary na kakampi nila noon. Dagdag pa nito, ang kakayahan ng tao na ito ay napakagaling at kinilala ito bilang pinakamahusay sa lahat sa lugar na iyon. At ang kakayahan nito na tumapos ng misyon ay 100%. At ang kakayahan nito ay hindi maiihalin tulad sa iba. At kaya nitong kumilos katumbas ang isang grupo ng squad. Subalit tumawa lamang ang bagong karakter. Sinasabing sa lugar na tulad nito, ang mga sabi-sabi lang ng mga tao ay walang kwenta. Subalit sumagot ang mga ito, na si Jin ay namatay makalipas ang ilang taon sa gitna ng isang misyon, at sa nangyari na iyon ang impluwensya ng baryo ay mabilis na bumaba.
Subalit agad ding dinagdag nito na sa nangyaring pagkalagas ng grupo nito, nilakihan nila ang komisyon nito. At dito napatingin ang bagong karakter sa isang case na puno ng pera. At dito saglit na napaisip ito at biglang nagsabi na nakukonsensya siya sa pagiging intense ng lugar. Dagdag pa nito, hindi magandang manisis sa mga nangyari kung ganito sila nagpapakita ng sinseridad. Agad nitong sinabi na palampasin na lamang nila ang pagkakamaling ito. Dagdag pa nito, paparating na ang reinforcement, kaya wag nang mag-alala ang mga ito at sila na ang bahalang tumapos sa lahat. Lipat ang eksena at makikita ang isang eroplano na lumapag na sa lugar. At dito makikita si Eugene habang naglalakad ay nabigla sa isang sasakyan na huminto sa kanya. At makikita na ito ay si 05 na pinapasakay siya, dagdag pa nito, kakatapos lang ng kanyang misyon malapit sa lugar. Kaya nandoon siya. Lipat ang eksena habang nasa biyahe. Sinabi ni 05 nang tingnan niya ang sitwasyon. Ang baryo ng mga mersenaryo ay may mataas na reputasyon sa lugar. Dagdag pa nito, hindi ito tumatanggap ng mga misyon sa mga may problema na lugar at ginagawa ang lahat para hindi madamay ang mga taong walang kinalaman sa kanilang misyon. At dito makikitang tahimik lang si Eugene habang inaalala ang mga ito. Samantalang patuloy lamang si 05 sa pagpapaliwanag, sinasabi, sa mahabang kaguluhan na ito, ang dahilan ay sa ilang kalabang grupo nito. At ngayon ang Mercenary Alliance ang humarap dito. Dagdag pa nito na pinangako ng grupo na buburahin nila ang lugar ng mga ito. Sinabi ni 05 na sa madaling salita, ang organisasyon dito ay nag-offer ng komisyon sa Mercenary Alliance para kalabanin ang baryo ng mga mercenary. Dagdag pa ni 05 nagtamo ng malubhang pagkasira ang baryo ng mga mersenaryo. Subalit ganoon din ang mga kalaban nito sa dami ng nawalang mga tauhan nito. At dito nasabi ni 05 na ang baryo ng mga mersenaryo ay tila magagaling din. Umpisa ang eksena at makikita ng taga-baryo ang pagdating ng isang sasakyan. Agad naghanda ang mga ito. Subalit nang makita nila ang taong bumaba sa sasakyan ay si Eugene na bigla ang mga ito. Ang ilan ay hindi kilala si Eugene. Subalit ang iba ay sigurado na ito ay si Eugene na tinatawag nilang Jin. Subalit hindi binaban ng mga ito ang kanilang mga baril at pinahinto si Eugene. At dito ay makikita na tahimik lamang si Eugene habang si 05 ay nagtataka sa mga ito dahil napagalaman nitong dito. Tumigil si Eugene noon, subalit bakit ganito ang kanilang pagtrato. At dito isa sa mga taga-baryo ay tinanong si Eugene kung bakit ito nandoon at kung nakalimutan na ba nito na sinabihan sila nito noon na wag nang babalik sa kanila. Subalit sumagot lamang si Eugene sa kadahilanang nabalitaan nito na inatake ang baryo at agad biglang natahimik dito ang lalaki. Subalit agad din itong sumagot at kinumpirma na kaya ba siya bumalik ay para tumulong? Dagdag pa nito hindi nila kailangan ang tulong nito at tinatawag pa nito si Eugene na isang traidor. Subalit tahimik lamang si Eugene at si 05 ay patuloy na nagtataka. Sa isip nito na kahit nakatutok na ang mga baril ng mga ito sa kanila ay hindi pa rin nito maramdaman ang panganib sa mga ito. Subalit agad na dumating si Evelyn at sumisigaw na siya ang nagpatawag kay Eugene at dito makikita ang pagkabigla ng lahat. Subalit ipinaliwanag ni Evelyn na wala siyang pagpipilian dahil ang captain ay nasa ganoong sitwasyon. Dagdag pa nito, maaaring madagdagan pa ang mga sugatan dahil narinig din nito na may mga reinforcement pa na parating mula sa mga kalaban. At dito, wala nang nagawa ang lalaki dahil ito ay totoo. Subalit sumagot ang ilan, sinasabing ito ay responsibilidad na nila ngayon. Dagdag pa nito, sinasabi ba ni Evelyn na kailangan nilang isakripisyo si Eugene para mabawasan lamang ang magiging pinsala? Agad na nabigla si Evelyn, subalit agad ding sumagot na hindi ganoon ang tingin niya dito. Samantalang agad na lumapit si Eugene sa lalaki, sinasabing wala na silang oras para sa pagtatalo at nakiusap na ihanda na agad nito ang impormasyon ng mga kalaban, kasama na ang mga bilang ng mga ito at lokasyon ng forces. At makikita na hindi na nakapagsalita ang mga ito habang patuloy na naglalakad papalapit kay Evelyn. Samantalang makikita naman si 05 na nagtataka pa rin sa nangyayari. At dito makikita na nakatitig si Evelyn kay Eugene at nagpapasalamat sa pagdating nito. Subalit agad namang kinamusta ni Eugene ang captain. Samantalang lipat ang eksena sa loob ng pagamutan at makikita ang captain na lubhang nasugatan sa labanan. At makikita naman si Eugene na nakatitig lamang dito. At si Evelyn ay nagumpisa ng magsalita. Sinasabi nitong inatake sila pagkatapos nilang humindi sa pagsali nila sa alliance. Subalit nang makayanan ng mga taga-baryo na kalabanin ng mga ito, inatake naman nito ang mga tao na nasa labas ng baryo habang nasa misyon. At nang malaman ng captain ang nangyari agad itong tumakbo para tumulong sa mga ito. At ganito na nga ang nangyari dito. At agad naman tinanong ni Eugene ang alitan ng mga organisasyon dito. Sumagot si Evelyn na sa 3 organisasyon dito ay makikita ang hindi nila pagkagusto sa baryo. At nang malaman ng mga ito na wala si Eugene sa baryo, ang mga alitan ng mga ito ay lumala. At dito ay kinumpirma ni Eugene na kaya ba nila inatake ang baryo kasama ang mga alliance? At dito ay tahimik na sumagot si Evelyn
At habang tahimik na nakatitig sa captain, tinanong nito ang baril na ginagamit nito noon. Agad sumagot si Evelyn na ito ay nasa kanyang kwarto na ginagamit niya noon, dagdag pa nito na inalagaan ito ng mabuti ng captain kahit wala siya doon. At makikitang agad naman na lumabas si Eugene. Samantalang makikita naman si 05 na nasa labas na nagiintay kay Eugene. At agad nitong sinabi na aalis sila pagkalipas ng isang oras. At dito patuloy na naglakad palayo si Eugene habang tinitingnan lamang ni 05. Samantalang agad naman na may tumawag kay 05 at ito ay si Evelyn. At agad tinanong nito kung ano ang relasyon nito kay Eugene. At dito ay makikita na nagtataka si 05 at agad ding sumagot na siya ay parang ate nito simula pagkabata. At dito makikita na napangiti si Evelyn. Subalit agad ding nagtanong si 05 na totoo ba na si Eugene ay nanirahan dito noon. At dito sumagot si Evelyn na tama nga ito at ito ay tumagal ng 5 taon. Dito ay napaisip si 05, sinasabi nitong kung 5 taon nga na tumigil dito si Eugene, sigurado itong nangyari ito noon nang makatakas siya sa kampo. At agad ding nagtanong muli ito kay Evelyn na kung paano daw ito namuhay si Eugene sa baryo noon. Sumagot si Evelyn na si Eugene ay tahimik lamang tulad din ngayon. Hindi ito nakikisalamuha sa iba at laging mag-isa. Subalit ngumiti si Evelyn na kahit ganoon si Eugene, gusto siya lahat ng mga tao dito. Dagdag pa nito, lagi sila nitong tinutulungan ng tahimik lamang at laging nasa unahan para protektahan sila. At dahil daw kay Eugene nagagawa na nila kung ano man ang gustuhin nila. At dito ay nagtaka si 05, subalit agad ding pinaliwanag ito ni Evelyn na dahil lagi daw nitong pinoprotektahan ng baryo. Dagdag pa nito, ang lugar na ito ay hindi nakakatanggap ng anumang proteksyon sa gobyerno. Sa halip ay inaatake pa nila ito noon. Kaya simula noon, walang magawa ang mga tao dito, kundi sumunod sa kanila, dahil kung hindi, pinapatay ang mga ito. Subalit ang mga ordinaryong tao dito ay hindi kayang protektahan ang kanilang sarili, kaya pinili nilang protektahan ang mga ito. At dito, naisip ni 05 na sa kadahilanan na iyon, na kahit sila ay mga mercenaries, hindi nila magawang kumita ng malaking pera dahil sa sitwasyon na iyon. At dito ngumiti si Evelyn na tama ito, na naging mahirap ang lahat at walang kasiguraduhan sa kanilang pamumuhay. Subalit nang dumating si Eugene, nagbago ang lahat. Dahil sa kanya, nagsimulang magsanay ang lahat ng sistematiko, at tulad ng mga mandirigma, nagsimula itong magtipon-tipon. Dagdag pa nito ang mga external forces ay nagsimula na hindi na sila maliitin, at doon din nagsimula na sunod-sunod na makatanggap sila ng mga misyon. Kumita ng malaki at maging stable ang kanilang pamumuhay. At dito agad naintindihan ni 05 kung bakit nagsimula ang organisasyon na kamuhian sila. At tahimik lamang na sumagot si Evelyn. Samantalang habang pinagmamasdan ni 05 ang mga taga-baryo, napangiti lamang ito at sinabi sa kanyang isip na ganito pala namuhay si Eugene noon. Subalit agad ding nagtanong muli ito kay Evelyn na kung hindi ba talaga ito namuhay sa kanila para kamuhian ng iba. At dito makikita na sumagot si Evelyn ng nakangiti. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.